Dinurog ang puso ko. Habang hawak ko ang positibong pregnancy test, narinig ko ang boses ni Anton. Valerie, ikaw lang ang mahal ko. Isang obligasyon lang si Carmela. Sa gabi ng aming anibersaryo, itinapon niya ang 5 taon naming pagsasama. Hindi ako magmamakaawa. Lalayo ako kasama ang anak ko. Handa na ba siyang mawala ako nang tuluyan? Sino ang mananalo sa laro ng pagtataksil at pagsisisi? Tapos na ang pagtitiis ko. Habang hawak ko ang positibong pregnancy test, narinig ko ang katotohanang dumurog sa akin. Isang obligasyon lang si Carmela, Valerie. Ikaw ang mahal ko. Sa gabi ng aming anibersaryo, tinalikuran ni Anton ang lahat. Hindi ako maghahabol. Lalayo ako para sa anak ko. Handa na ba siyang mawala ang lahat? Sino ang tunay na magsisisi sa huli? Huwag kang mag-alala, Valerie. Sandali na lang ito. Isang obligasyon na lang si Carmela sa buhay ko, pero ikaw ang tanging babaeng minahal ko ng ganito. Ang mga salitang iyon ay tila mga talim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bawat letra ay bumaon ng malalim sa puso ni Carmela. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, bit-bit ang isang tray, kung saan maingat niyang inihanda ang kare-kareng paborito ni Anton. Sa gitna ng tray, sa tabi ng isang baso ng alak, ay isang maliit na puting kahon na may nakatagong sikreto, isang pregnancy test na nagpapakita ng 2 pulang guhit. Ang katuparan ng 5 taon nilang paghihintay, ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo, ay naroon sa loob ng kahong iyon. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng mani at bagoong na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng pananabik, ay naging amoy ng pagkabulok. Nanghina ang kanyang mga tuhod at tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang kislap ng mga kandila sa hapagkainan na inayos niya ng ilang oras ay tila naging mga mapanuyang mata na pinagtatawanan ang kanyang kamangmangan. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang pangarap at ang kanyang dangal para lamang maging isang mabuting asawa sa paningin ni Anton at ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Dahan-dahang inilapag ni Carmela ang tray sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pasilyo. Walang tunog ng pagkabasag. Tanging ang marahang pagdaiti ng kahoy sa kahoy, ngunit sa loob niya ay may isang malakas na pagguho na siya lang ang nakakarinig. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa tuwa ay unti-unting nanigas at lumamig. Tila ba ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagmula sa yelo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang bahagi ng kanyang katawan na ngayon ay kinalalagyan ng isang bagong buhay at doon niya naramdaman ang isang matinding hapdi na higit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat sakripisyo niya, ang paggising ng maaga para pagsilbihan ang pamilyang ito at ang paglunok sa lahat ng pang-aalipusta ni Doña Carmen ay nagmukhang basura sa harap ng pag-amin ni Anton. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay sa harap ng dambana ay ang siya ring kumuha ng lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang katahimikan ni Carmela ay naging kasing bigat ng isang libingan at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Paano nagawang bigkasin ng lalaking itinuring niyang mundo ang mga salitang nagtanggal sa kanya ng puwang sa sarili niyang tahanan? Paano naging isang simpleng obligasyon ang babaeng nag-alaga sa kanya sa bawat sakit at nagpuno sa bawat pagkukulang niya? Sa gitna ng dilim ng pasilyo, habang naririnig ang mahinang tawanan ni Anton sa loob ng silid, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Carmela. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang pag-ibig na ikaw na lang pala ang nakakaramdam, habang ang taong pinag-alayan mo nito ay matagal na palang nakakawala? Huwag kang masyadong mag-alala, Anton. Alam mo namang simula't simula pa, hindi ko na gusto ang babaeng yan para sa'yo. Isang hamak na anak dalita na nakapasok lang sa pamilya natin dahil sa utang na loob. Panahon na para makuha mo ang kaligayahang nararapat sa'yo kasama si Valerie. Ang boses ni Doña Carmen ay kasing lamig ng marmol sa sahig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang kinakausap ang kanyang anak,
sa loob ng silid-aklatan. Sa kabilang panig ng pinto, nakasandal si Carmela. Ang kanyang likod ay lapat na lapat sa malamig na pader, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang suot na bestida. Ito ang bestidang binili niya gamit ang sarili niyang ipon. Ang suot na pinili niya dahil alam niyang ito ang paborito ni Anton. Ngunit ngayon ay tila ba naging isang sako ng tinik na tumutusok sa kanyang balat. Naalala ni Carmela ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Doña Carmen. Noong ito ay naospital, ang mga pagkakataong tiniis niya ang masasakit na salita ng matanda dahil lamang sa utang na loob ng kanyang yumaong ama. Akala niya, sa paglipas ng 5 taon, napatunayan na niya ang kanyang katapatan. Akala niya, ang pag-ibig na ibinigay niya ay sapat na para ituring siyang tao at hindi isang kasangkapan lamang. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan, unti-unting dinudurog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya ay naging abo sa harap ng katotohanang mas mahalaga pa rin ang yaman at estado kaysa sa pusong naglingkod ng tapat. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Carmela na nakatayo sa dilim. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mukha ng matanda. Sa halip, isang mapanuyang nanggisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Carmen ay tila ba sumasakal kay Carmela, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, siya ay mananatiling isang estranghero na pinatira lamang dahil sa awa. Oh, nandyan ka pala, Carmela. Huwag mong sabihing nagpapakamartir ka na naman sa pakikinig sa usapan ng mag-ina. Ang wika ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Mabuti na ring narinig mo para malaman mo kung saan ka lulugar. Huwag kang aarte na parang biktima rito. Magpasalamat ka at pinatira ka pa namin sa ilalim ng bubong na ito sa loob ng 5 taon. Pero tapos na ang panahon ng pagpapanggap. Alam nating lahat na hindi ka nababagay sa apelidong dala mo. Hindi nakapagsalita si Carmela. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang bawat salitang nais niyang isigaw ay tila ba naging mga bato na nakabara sa kanyang dibdib. Gusto niyang sabihing may dala siyang bagong buhay, na ang anak ni Anton ay nasa loob niya. Ngunit ang tingin ni Doña Carmen ay tila ba humihiwa sa kanyang lakas. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya, isang mabilis at masakit na ritmo na tila ba nagmamakaawang tumigil na ang lahat. Tinalikuran siya ni Doña Carmen na tila ba isa lamang siyang dekorasyong walang silbi sa pasilyo. Habang pinapanood ni Carmela ang paglayo ng matanda, naramdaman niya ang isang mainit na likidong gumuguhit sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi para sa sarili niya, kundi para sa sanggol na hindi pa man naisilang ay ipinagkakait na ng mundong ito. Ang bawat sulok ng mansyong yon na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang nagmukhang isang malaking kulungan na puno ng mga multo ng pagtataksil. Paano mo tatawaging tahanan ng isang lugar kung saan ang mismong mga taong dapat nagpoprotekta sa iyo ang siyang unang humuhukay ng iyong libingan? Ang bawat hakbang ni Carmela sa loob ng kanilang kwarto ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang mga paa. Ang dilim sa loob ng silid ay tila isang malaking kumot na nagtatangkang lamunin ang huling bakas ng kanyang lakas. Tiningnan niya ang malaking kama, ang lugar kung saan ilang libong gabi siyang nanalangin na sana ay mas mahalin pa siya ni Anton. Ang lugar kung saan binuo ang mga pangarap na ngayon ay naging mapait na alaala. Sa bawat sulok ng kwartong iyon, nakikita niya ang sarili niyang anino. Isang babaeng laging naghihintay, laging nagpaparaya, at laging umaasa sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging buo. Dahan-dahang binuksan ni Carmela ang kanyang aparador. Hindi siya kumuha ng marami. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na binili ni Anton para sa mga social event na kailangan nilang daluan para sa imahe ng pamilya.
Kinuha lamang niya ang ilang simpleng blusa, ang kanyang lumang jacket, at ang maliit na ipon na itinago niya mula sa kanyang mga raket sa pananahi noon. Ang bawat tela na hinahawakan niya ay tila may dalang kurot. Ang amoy ng detergent na ginamit niya para labhan ang mga gamit ni Anton ay tila sumasakal sa kanyang alaala. Hinawakan niya ang isang lumang litrato nila ni Anton noong bagong kasal pa lamang sila. Ang mga ngiti nila doon ay tila isang malupit na biro mula sa nakaraan. Tumayo siya sa harap ng salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga mata niyang dati ay puno ng buhay ay ngayon ay tila dalawang tuyong balon ng pighati. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang tanging kayamanang dadalhin niya sa labas ng mansyong ito. Sa loob ng kanyang sinapupunan, may isang pusong tumitibay kasabay ng kanyang pagpapasya. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at panlalamig. Ang bawat patak ng kanyang luha na dumampi sa kanyang pisngi ay tila isang panata, na mula sa gabing ito ang kanyang buhay ay hindi na iaalay sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Naglakad siya patungo sa hapagkainan kung saan naroon pa rin ang tray ng pagkaing inihanda niya. Ang kare-kare ay malat na at ang mantika ay namuuna sa ibabaw. Tila ba sumasagisag sa kanilang relasyon na unti-unti nang napanis sa paglipas ng panahon. Sa tabi ng pinggan, dahan-dahang hinubad ni Carmela ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong yon na simbolo ng kanyang katapatan ay tila biglang naging kasing bigat ng isang tanikala. Nang tuluyan itong maalis sa kanyang daliri, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, isang kalayaang may kasamang hapdi. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng namuong mantika ng pagkain. Walang ingay, walang eksena, tanging ang marahang pagbitiw ng metal sa porselana. Iniwan din niya ang maliit na puting kahon ng pregnancy test sa tabi nito. Ngunit bago niya gawin yon, kinuha niya ang panulat at sumulat sa isang maliit na papel. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob. Ang huling mahalagang bagay sa akin ay dadalhin ko na. Dahil hindi ka karapat-dapat na maging bahagi nito. Huminga ng malalim si Carmela habang binubuksan ang pinto ng mansyon. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang balat. Tila ba binabasbasan ang kanyang pag-alis. Hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang malaking gate na unti-unting sumasara sa kanyang likuran. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang naririnig niya. Isang mahina, ngunit matatag na ritmo ng isang pusong handang magsimula muli sa gitna ng pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya at ang bintana nito ay unti-unting bumaba upang ipakita ang isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa oras na yon. Sa wakas, nagawa mo ring lumabas sa impyernong yan, Carmela. Pero sigurado ka ba? Handa ka na bang harapin ang mundo ng mag-isa? Ang boses na yon ay hindi kay Anton, kundi kay Mang Tonyo, ang matandang driver ng pamilya na lihim na humahanga sa katatagan ni Carmela sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga mata, na puno ng awa at pag-unawa, ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng sugat na pilit na ikinukubli ng babae. Hindi nag-atubili si Carmela. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at ang marahang pagbusina ng sasakyan ay tila isang huling pamamaalam sa mansyon na naging piitan ng kanyang puso. Habang binabaybay nila ang madidilim na kalsada ng Maynila patungo sa terminal ng bus, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga lumalapastangang alaala na mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. Pagdating sa terminal, ang amoy ng usok ng krudo at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay sumalubong sa kanya. Isang magulong mundong malayo sa tahimik at malamig na bahay na kanyang iniwan. Bawat boses na naririnig niya, bawat kalansing ng mga barya at ang malakas na anunsyo ng mga destinasyon ay tila nagpapamukha sa kanya ng katotohanang wala na siyang babalikan. Kinuha niya ang pinakahuling tiket patungong Baguio, ang lungsod ng sining at sungmu
kung saan ang lamig ay inaasahan niyang magpapamanhid sa hapdi ng kanyang mga alaala. Sa loob ng bus, habang nakadungaw sa bintana, tinitigan ni Carmela ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng pagod, sugatan, ngunit may bagong liwanag na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Habang umaandar ang bus at unti-unting naiiwan ang polusyon ng syudad, naramdaman ni Carmela ang pag-vibrate ng makina sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang ritmo na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang bawat liko ng sasakyan sa mga madidilim na highway ay tila pagpunit sa mga pahina ng kanyang nakaraan. Sa kalagitnaan ng biyahe, nang ang lahat ay nahihimbing na sa loob ng bus, naramdaman ni Carmela ang isang mahinang pintig sa loob ng kanyang tiyan. Isang munting sipa na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Doon, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng kasiguraduhan, muling bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa takot na baka hindi niya kayang protektahan ang munting buhay na ito mula sa lupit ng mundo. Ang bawat kilometrong nadaragdag sa distansya niya mula kay Anton ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting nawawala. Ngunit pinalitan ito ng isang malamig na kaba. Paano siya mabubuhay sa isang lugar na wala siyang kakilala? Paano niya palalakihin ang isang bata nang walang ama sa kanyang tabi? Habang ang bus ay dahan-dahang umaakyat sa palikulikong daan patungong Baguio, ang bawat bugso ng malamig na hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng bintana ay tila mga kuko ng yelo na dumidikit sa kanyang balat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nabasag lamang nang biglang tumigil ang bus sa gitna ng daan at ang malakas na sigaw ng konduktor ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Lahat ng pasahero, bumaba muna. May landslide sa unahan. Hindi tayo makakatuloy. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang bumubuhos ang malakas na ulan at ang putik, ay unti-unting kumakalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Napatitig si Carmela sa kawalan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa sandaling iyon ng matinding kahinaan, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Sapat ba ang tapang ng isang ina para labanan ang bagsik ng tadhana? O sadyang may mga sugat na sadyang hindi na itinakdang maghilom? Ang bawat paghinga ni Carmela ay tila paghila ng mga piraso ng basag na salamin sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng malabong paningin, ang huling naaalala niya ay ang amoy ng basang lupa at ang lamig na tila unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang katawan. Ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na kalsada ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang kisaming gawa sa luma, ngunit malinis na kahoy. Ang bango ng pinakuluang luya at sariwang mga dahon ng eucalyptus ay dahan-dahang humahalimuyak sa silid, isang amoy na nagbigay ng kaunting init sa kanyang naninigas na diwa. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na dumampi sa kanyang noo, isang haplos na hindi niya naramdaman mula kay Doña Carmen o kahit kay Anton sa loob ng maraming taon. Ito ay isang haplos na puno ng malasakit, isang haplos na tila nagsasabing ligtas na siya. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang babangon. Baka mahilo ka pa. Ang malambing, ngunit medyo paos na boses ng isang matandang babae. Tiningnan ni Carmela ang matanda. Ang mukha nito ay parang isang mapa ng napakaraming karanasan, maraming kulubot, ngunit may mga matang nagniningning sa kabutihan. Ito si Aling Rosa, ang babaeng nakakita sa kanya sa gitna ng landslide, ang anghel na hindi niya inaasahang darating sa kanyang pinakamadilim na sandali. Ang silid ay maliit lamang, puno ng mga niniting na kumot at mga tuyong bulaklak. Ngunit para kay Carmela, ang bawat sulok nito ay mas malawak at mas maliwanag kaysa sa mansyong kanyang iniwan. Nasaan po ako? Ang anak ko? Ang baby ko? Ayos lang ba siya? Ang nauutal na tanong ni Carmela habang pilit na hinahawakan ng kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalansing ng kampana sa gitna ng malakas na hangin sa labas.
Nasa bahay kita, dito sa paanan ng bundok. Huwag kang mag-alala. Malakas ang kapit ng munting anghel mo. Pero kailangan mong magpalakas. Iha, masyado kang bugbog sa pagod at lungkot. Sagot ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang baso ng mainit na salabat. Uminom ka muna. Dito sa Baguio, ang init ng loob ang tanging panlaban sa lamig ng mundo. Doon, sa harap ng isang estranghero, bumagsak ang lahat ng pader na pilit itinayo ni Carmela. Habang humihigop ng mainit na inumin, ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa likido. Isang tahimik na pag-amin ng lahat ng sakit na kanyang dinala mula Maynila. Hindi nagtanong si Aling Rosa, hindi siya nanghusga. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang suklay at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Carmela. Isang simpleng kilos na tila nagtatahi sa mga punit na bahagi ng kaluluwa ng biktima ng pagtataksil. Ito ang gintong sandali na kailanman ay hindi nabili ng yaman ng mga pamilyang kanyang tinalikuran. Ang tunay na pagkalinga ng isang kapwa-tao. Gayunpaman, sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang bawat katok ay tila isang malakas na hampas ng maso sa dibdib ni Carmela. Nanigas siya sa kinauupuan. Ang takot na baka natuntun na siya ni Anton ay muling bumangon sa kanyang isipan. Ngunit nang buksan ni Aling Rosa ang pinto, hindi ang galit na mukha ng kanyang asawa ang sumalubong, kundi ang isang batang lalaking hingal na hingal at may dalang masamang balita. Kasabay nito, naramdaman ni Carmela ang isang matalim na kirot sa kanyang puson, isang sakit na kakaiba sa lahat ng naramdaman niya noon na nagpabagsak sa basong hawak niya sa sahig nang walang anumang ingay kundi ang pagkatapon ng mainit na likido sa kanyang mga paa. Aling Rosa, ang sakit, ang anak ko. Ang huling na ibulong ni Carmela bago ang lahat ay maging kulay abo sa kanyang paningin. Carmela, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako gising. Bakit wala pa ring almusal sa lam? Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, puno ng iritasyon at nakasanayang pag-uutos. Inasahan niya ang pamilyar na bango ng sinangag na bawang at ang tunog ng kumukulong tubig sa kusina. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng bahay. Para kay Anton, ang bawat umaga ay nagsisimula sa pagsisilbi ni Carmela. Isang bagay na itinuring niyang kasing natural ng pagsikat ng araw. Hindi niya naisip na ang araw ay maaari palang hindi sumikat sa kanyang tahanan. Bumaba siya sa kusina, suot pa ang kanyang mamahaling bathrobe, ngunit ang bumati sa kanya ay hindi ang maamong mukha ng kanyang asawa. Sa halip nakita niya si Valerie na nakaupo sa hapagkainan, tila naiinis habang sinusubukang magtimpla ng sariling kape. Ang kusina na dati ay laging maayos sa ilalim ng kamay ni Carmela ay ngayon ay tila magulo. May mga talsik ng asukal sa counter at ang amoy ng sunog na tinapay ay humahalimuyak sa hangin. Love, gising ka na pala. Nakakainis naman dito. Hindi ko mahanap kung nasaan ang mga kutsara. At bakit ba parang ang lamig-lamig sa bahay na ito? Ang reklamo ni Valerie. Ang boses ay puno ng pag-iinarte. Hindi siya pinansin ni Anton. Ang kanyang mga mata ay napako sa gitna ng lamesa, kung saan naroon pa rin ang tray ng pagkaing inihanda ni Carmela kagabi. Ang kare-kare ay nakalagay pa rin doon. Ang dilaw na sarsa ay nanigas na at naging puti ang sebo sa ibabaw dahil sa lamig. At sa gitna ng namuong mantika, kumikinang ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Anton. Ang singsing ni Carmela. Ang gintong simbolo ng kanilang sumpaan ay nakabaon sa labi ng napanis na pagkain. Tila ba isang bangkay ng kanilang pagsasama na itinapon na lamang sa basura. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang maliit na papel sa tabi ng plato. Habang binabasa niya ang mga salitang isinulat ni Carmela, naramdaman niya ang isang biglang paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat letra ay tila isang munting turok ng karayom na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang binitiwan niya kagabi.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Anton ang isang uri ng takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang takot ng isang taong biglang nawalan ng anchor sa gitna ng malawak na karagatan. Nagmamadali siyang umakyat sa kanilang silid, pilit na binubuksan ang bawat aparador. Walang laman. Ang mga damit ni Carmela na dati ay laging maayos na nakasabit ay wala na. Tanging ang mga gamit na binili niya para sa asawa ang naiwan, tila mga tuyong balat ng ahas na tinalikuran na ng may-ari. Sa gitna ng kanyang paghahanap, may napansin siyang isang piraso ng papel na nakasilip sa ilalim ng kanilang unan. Nang kunin niya ito, tila tumigil ang mundo ni Anton. Ito ay isang sonogram, isang malabong imahe ng isang munting buhay na nagsisimula pa lamang mabuo. Sa ibaba nito, may nakasulat na petsa at ang mga salitang 5 weeks. Ang sonogram na yon ay tila naging isang mabigat na pasanin na nagpaluhod kay Anton sa gilid ng kama. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing tunog ng isang malakas na paghampas ng alon sa pampang. Hindi lang pala si Carmela ang nawala sa kanya. Nawala rin ang anak na hindi niya man lang nalamang nag-i-exist. Ang tagumpay at kaligayahang inasahan niya kasama si Valerie ay biglang nagmukhang isang madilim at walang saysay na panaginip. Paano mo hahanapin ang isang taong hindi mo man lang pinahalagahan nung nasa tabi mo pa? Lalo na kung ang daladala niya ay ang huling pagkakataon mo para maging isang tunay na tao. Ang bawat araw sa Baguio ay nagsisimula sa makapal na suong mo na tila gustong yakapin ang buong lungsod sa lamig. Ngunit para kay Carmela, ang lamig na ito ang naging gamot sa naglalabiyab na hapdi ng kanyang nakaraan. 9 buwan ang lumipas na tila babawat segundo ay isang hakbang sa itaas ng matatarik na hagdanan ng bundok. Ang kanyang katawan na dati ay marupok at laging nakadepende sa ginhawa ng mansyon ay unti-unting naging kasing tibay ng mga pine trees na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang pang-abot ng kape kay Anton. Ngayon, ang mga daliring ito ay puno na ng gasgas mula sa pagtitinda ng mga sariwang bulaklak at pagbubuhat ng mga basket sa palengke. Sa loob ng maliit na dampa ni Aling Rosa, ang bawat sulok ay saksi sa hirap ng isang babaeng nagbubuntis ng mag-isa. May mga gabing hindi makatulog si Carmela dahil sa bigat ng kanyang tiyan at sa walang tigil na pag-iisip kung sapat ba ang kinikita niya para sa pagdating ng kanyang anak. Ang bawat sipa ni Luna, ang pangalang pinili niya para sa kanyang munting anghel, ay tila isang paalala na may buhay na umaasa sa kanya. Kapag sumasapit ang gabi at ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga bintanang kahoy, hinahaplos ni Carmela ang kanyang tiyan habang binubulungan ng sarili na hindi siya susuko. Ang bawat sakit ng kanyang likod at ang pamamanas ng kanyang mga paa ay itinuturing niyang mga medalya ng kanyang bagong kalayaan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa gitna ng makapal na ulap, abala si Carmela sa pag-aayos ng mga bundle ng rosas at chrysanthemum sa kanyang maliit na pwesto sa palengke. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa ingay ng mga mamimili at sa tawanan ng mga kapwa niya tindera. Kahit hirap sa pagkilos, hindi tumitigil si Carmela. Kailangan niyang makalikom ng sapat na pera para sa panganganak. Ang bawat barya na nahuhulog sa kanyang maliit na lagayan ay tila isang butil ng pag-asa na kanyang iniingatan. Sa gitna ng pagod, nakita niya ang isang batang babaeng hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama. At sa isang sandali, muling kumurot ang kanyang puso. Isang paalala ng pamilyang pinangarap niya na ngayon ay abo na lamang. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Habang pilit na inaabot ni Carmela ang isang malaking basket ng mga sunflower, naramdaman niya ang isang biglaang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila biglang huminto at ang ingay ng palengke ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Isang matalim na sakit
na tila ba 1,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puson, ang nagpaluhod sa kanya sa gitna ng semento. Ang basket na hawak niya ay dahan-dahang nabitiwan at ang mga dilaw na bulaklak ay nagkalat sa putikan, tila mga bituing nahulog sa lupa. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti, humahalo sa lamig ng semento sa ilalim ng kanyang tuhod. Ang kanyang hininga ay naging kasing ikli ng isang kandilang malapit ng maupos. Sa gitna ng kaguluhan, habang lumalapit ang mga tao at naririnig niya ang mga sigaw ng pag-aalala, tanging ang isang pangalan ang naisambit ng kanyang mga labi sa gitna ng matinding paghihirap. Hindi ang pangalan ni Anton, kundi ang pangalan ng anak na ngayon ay handa ng harapin ang mundo. Luna, anak ko, huwag ngayon. Lumaban tayo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila naging isang malakas na tunog ng tambol na nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Habang dahan-dahang nagdidilim ang kanyang paningin, isang pares ng mga kamay ang humawak sa kanyang balikat. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi kay Aling Rosa, kundi isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan kahit sa kabilang buhay. Huwag kang bibitiw, Carmela. Huminga ka ng malalim. Para sa anak mo, kailangan mong lumaban. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang lagusan, malabo ngunit puno ng desperasyon. Sa gitna ng malabong paningin ni Carmela, nakita niya ang mukha ni Mang Tonyo, ang matandang driver na tumulong sa kanyang tumakas buwan na ang nakalilipas. Hindi siya iniwan ng matanda. Palihim itong bumabalik-balik sa Baguio upang tiyaking maayos ang kalagayan niya. Isang lihim na pagkalinga na hindi kailanman nagmula sa kanyang sariling asawa. Ang mga kamay ni Mang Tonyo na humahawak sa kanyang balikat ay nanginginig, ngunit ito ang tanging poste na nagpapanatili kay Carmela sa mundong ito, habang ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila pinupunit ng isang hindi nakikitang puwersa. Dinala siya sa isang pampublikong ospital sa Baguio, kung saan ang amoy ng alkohol at ang malamig na semento ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Sa loob ng delivery room, ang bawat bugso ng sakit ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagtatangkang lunurin ang kanyang ulirat. Ang mga ilaw sa kisame ay tila mga bituing naglalaho at muling sumisiklab sa bawat pag-iri niya. Walang Anton na humahawak sa kanyang kamay, walang Doña Carmen na naghihintay sa labas na may dalang mga mamahaling damit para sa sanggol. Tanging ang sarili niyang mga kuko na bumaon sa gilid ng bakal na kama ang kanyang tanging saksi sa matinding pagdurusa. Sa bawat sandali ng katahimikan sa pagitan ng mga pag-atake ng sakit, naririnig ni Carmela ang sarili niyang mabilis na paghinga. Isang tunog na tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang lakas. Naalala niya ang mga salita ni Anton, ang tawag sa kanya na obligasyon. At ang sakit na yon ay naging gatong upang muli siyang umire ng buong lakas. Ang bawat hapdi ng kanyang laman ay naging paraan ng paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Hindi lang siya nagsisilang ng isang sanggol, isinisilang din niya ang isang bagong Carmela na malaya na sa tanikala ng pag-ibig na nanira sa kanya. Pagkatapos ng tila 1,000 taon ng pakikipaglaban, isang matalim at malinaw na himig ang pumunit sa katahimikan ng silid. Ang iyak ni Luna, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musikang narinig ni Carmela sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng gutom sa palengke, at ang lahat ng sugat sa kanyang puso ay tila biglang naglaho. Nang dahan-dahang ilapag ng nurse ang munting anghel sa kanyang dibdib, naramdaman ni Carmela ang init ng balat ng kanyang anak, isang init na nagpatunaw sa huling piraso ng yelo sa kanyang kaluluwa. Ang munting kamay ni Luna na humawak sa kanyang daliri ay tila isang pangakong hinding-hindi na siya muling magiging mag-isa. Salamat, anak. Salamat at dumating ka. Ang pabulong na wika ni Carmela habang ang kanyang mga luha ng kagalakan ay pumatak sa munting noo ni Luna. Ang kislap sa mga mata ng sanggol
ay tila isang liwanag na nagpabura sa lahat ng dilim ng Maynila. Ang bawat paghinga ni Luna ay naging bago niyang hininga. Sa gitna ng maliit at simpleng silid na yon, natagpuan ni Carmela ang kahulugan ng tunay na yaman. Isang kayamanang hindi kailanman mauunawaan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit habang yakap ni Carmela ang kanyang anak, sa gitna ng kapayapaan, sa labas ng pintuan ng ospital, isang liham ang iniabot ng isang estranghero kay Mang Tonyo. Ang selyo ng liham ay nagmula sa isang kilalang law firm sa Manila at ang pangalang nakasulat sa labas ay hindi kay Carmela, kundi ang pangalan ng namatay niyang ama. Ang bawat salita sa loob ng liham na yon ay nagtataglay ng isang katotohanan ng maaaring muling magpabago sa mundong pilit na binuo ni Carmela sa gitna ng suwong. Isang lihim na matagal nang ibinaon ni Doña Carmen ang handa ng sumabog at ang munting si Luna ang tanging susi upang mabuksan ang isang pintuang hindi na dapat muling ginalaw. Anton, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang kailangan ko ay ang pambayad sa credit card ko. Hindi ako sanay sa ganitong buhay na pati ang pagbili ko ng designer bag ay kailangang dumaan pa sa accounting ng kumpanya nyo. Ang matinis na boses ni Valerie ay tila isang talim na paulit-ulit na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo si Anton sa gitna ng sala. Hawak ang mga nagkakapalang bill na ngayon lang niya napagtanto kung gaano kabigat. Ang bahay na dati ay tila isang paraiso sa ilalim ng pag-aalaga ni Carmela ay naging kasing gulo ng isang abandonadong bodega. May mga alikabok na sa mga mamahaling vase, ang mga halaman sa hardin ay unti-unti nang natutuyo at ang amoy ng masarap na luto ay napalitan ng amoy ng napanis na takeout food at usok ng sigarilyo ni Valerie. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nahuhulog ang maskara ng babaeng ipinalit ni Anton sa kanyang asawa. Ang akala niyang three-player na nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay ay isa palang itim na butas na humihigop sa lahat ng kanyang yaman at kapayapaan. Si Valerie ay hindi marunong mag-alaga. Ang tanging alam nito ay ang humingi, kumuha, at magreklamo. Bawat hapunan ay puno ng away at bawat gabi ay puno ng panunumbat. Ang katahimikang dati ay tinatamasa ni Anton. Kasama si Carmela ay naging isang malayong panaginip na pilit niyang hinahabol sa gitna ng bangungot. Maging si Doña Carmen ay hindi nakaligtas sa bagsik ni Valerie. Ang matandang reyna ng tahanan na dati ay kinatatakutan ng lahat, ay ngayon ay tila isang preso sa sarili niyang kwarto. Hindi siya iginagalang ni Valerie. Madalas itong sumasagot ng pabalang at hindi man lang magawang ipaghanda ang matanda ng gamot. Sa isang gabi ng pag-iisa, habang nakadungaw si Doña Carmen sa bintana, pumatak ang kanyang luha habang naaalala ang marahang pagmasahe ni Carmela sa kanyang mga paa at ang pasensya nito sa kanyang bawat sumpong. Ang utang na loob na dati niyang ipinagmamaingat ay naging isang mabigat na karma na ngayon ay sumasakal sa kanya. Ano, Anton? Tutunganga ka na lang bari yan? Akala ko ba mayaman kayo? Bakit parang kailangan ko pang magmakaawa para sa kaunting luho? Ang muling sigaw ni Valerie habang pabagsak na naupo sa sofa, ang kanyang sapatos ay madumi pang nakatapak sa puting tela na dati ay pinagpuyatan ni Carmela na panatilihing malinis. Hindi kumibo si Anton. Ang bawat salita ni Valerie ay tila isang sampal na nagpapagising sa kanya sa katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wallet at doon, sa isang maliit na siwang, nakita niya ang isang lumang resibo ng grocery na may sulat kamay ni Carmela sa likod. Huwag kalimutang uminom ng tubig, love, mainit sa opisina. Ang simpleng paalalang iyon ay naging kasing talas ng isang kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Pinili niya ang isang babaeng marunong lang magmahal sa kanyang pera habang itinapon niya ang babaeng minahal siya kahit wala siyang dalang kahit ano. Sa gitna ng tensyon, dumating ang sekretary ni Anton na si Marco. Ang mukha ay namumutla at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tablet.
Hindi na ito nagatubiling pumasok sa sala, binaliwala ang nag-aapoy na tingin ni Valerie. Sir Anton, kailangan niyo itong makita. Ang audit report mula sa accounting. May malaking halaga ng pera na nawawala sa kumpanya sa loob ng nakaraang 6 na buwan. At sir, ang mga pirma sa bawat withdrawal, pamilyar po ang ginamit na pangalan. Nang tingnan ni Anton ang screen, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang pangalang nakasulat sa bawat ilegal na transaksyon ay hindi kay Valerie, kundi ang pangalan ng isang lalaking matagal na palang kinakasama ni Valerie sa likod ng kanyang likod. Isang lalaking dati ring karelasyon nito bago pa man ito bumalik sa Pilipinas. Ang bawat halik, bawat yakap, at bawat pangako ni Valerie ay isa palang malaking laro para ubusin ang lahat ng mayroon siya. Napatitig si Anton kay Valerie na ngayon ay dahan-dahang namumutla habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Paano mo babawiin ang lahat ng itinapon mo para sa isang taong ang tanging layunin ay ang sirain ka? Habang ang taong tunay na nagligtas sa iyo ay matagal mo nang pinagtabuyan sa gitna ng dilim. 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila muna, dahan-dahang humahawi upang ipakita ang isang bagong umaga. Sa gitna ng luntiang bahagi ng Baguio, kung saan ang amoy ng mga pino ay humahalo sa samyo ng bagong hurnong tinapay, matatagpuan ang isang maliit ngunit tanyag na tindahan, ang aroma at talulot. Ito ang naging kanlungan ni Carmela, ang bunga ng kanyang bawat patak ng pawis at puyat sa ilalim ng malamig na langit. Ang babaeng dati ay hindi makatayo nang wala ang suporta ng isang asawa ay isa na ngayong iginagalang na negosyante. Ang kinikilalang bulaklak ng Baguio dahil sa kanyang angking galing sa pag-aayos ng mga rosas at paggawa ng mga matatamis na kakanin. Sa loob ng tindahan, ang bawat disenyo ng bulaklak ay may kalakip na kwento ng paghilom. Hindi lamang ito basta negosyo. Ito ay ang kanyang sining ng muling pagkabuo. Ang mga kamay ni Carmela, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging matatag at malikhain. Habang maingat niyang pinuputol ang mga tangkay ng sunflower, isang maliit at masiglang tinig ang pumunit sa kanyang konsentrasyon. Mama, tingnan niyo po ang iginuhit ko. Ito po ay isang malaking bahay na maraming bulaklak para sa atin. Pumasok si Luna, ang 5 taong gulang na batang may mga matang nagniningning na parang mga bituin at ngiting tila nagmula sa pinakamagandang bahagi ng alaala ni Carmela. Sa bawat galaw ni Luna, nakikita ni Carmela ang isang bahagi ng nakaraan, ang mga mata ni Anton, ang tindig nito. Ngunit sa halip na sakit, ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na proteksyon. Si Luna ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, at ang tanging dahilan kung bakit ang bawat bukas ay may halaga. Napakaganda, Luna. Sige, ilagay mo yan sa tabi ng counter para makita ng lahat ng bibili ng cake. Ang nakangiting tugon ni Carmela habang hinahaplos ang malambot na buhok ng anak. Ang sandaling iyon ay puno ng kapayapaan, isang gintong sandali, na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang yaman sa Manila. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay naantala nang pumasok si Aling Rosa, hingal na hingal, at may hawak na isang makapal na folder. Ang matanda, na naging pangalawang ina ni Carmela, ay may dalang balitang magbibigay ng malaking pagkakataon para sa kanilang tindahan. Carmela, iha! May malaking kumpanya mula sa Maynila na magsasagawa ng isang grand launching dito sa Baguio. Gusto nilang tayo ang maging main supplier ng lahat ng flower arrangements at catering para sa 3 araw na event. Napakalaking kontrata nito, sapat na para sa pag-aaral ni Luna sa kolehiyo balang araw. Kinuha ni Carmela ang folder at binasa ang detalye ng event. Ang kumpanya ay ang Lux Estates, isang higanting real estate developer na nagpaplanong magtayo ng isang mamahaling resort sa lungsod. Ang bawat pahina ng kontrata ay puno ng mga pangakong pag-unlad. Ngunit nang mabasa ni Carmela ang pangalan ng CEO
na darating para sa ribbon cutting. Tila biglang naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Napatitig siya sa kawalan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang hawak niyang gunting ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng mga talulot. Ang pangalang nakasulat doon ay ang pangalang 5 taon niyang pilit na ibinabaon sa limot. Lux Estates, Anton, ang mahinang naibulong ni Carmela, sapat lamang para marinig ng sarili niyang pandinig. Ang nakaraan na akala niya ay tuluyan ng naanod ng ulan ay muling kumatok sa kanyang pintuan, bitbit ang isang tadhana na hindi niya alam kung handa na niyang harapin. Kasabay nito, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng Aroma at Talulot, at ang pinto nito ay bumukas upang ilabas ang isang lalaking may dalang mga matang puno ng paghahanap. Handa na ba ang tadhana na pagtagpuin ang 2 pusong pinaghiwalay ng pagtataksil? O ito na ang simula ng isang bagong pagguho ng mundong pilit na itinayo sa gitna ng kapayapaan? Tila tumigil ang pag-inog ng mundo nang ang bintana ng itim na sasakyan ay dahan-dahang bumaba at ang sikat ng araw ay tumama sa isang pamilyar na mukha. Hindi ito isang panaginip. Ang lalaking dahilan ng kanyang pagtakas, ang lalaking pumatay sa kanyang puso 5 taon na ang nakalilipas, ay narito ngayon sa harap ng kanyang tindahan, si Anton. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na Anton na iniwan niya sa Maynila. Ang mukha nito ay bakas ng pagod. Ang mga mata ay tila 2 malalim na hukay ng pagsisisi na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Huminto ang paghinga ni Carmela. Ang gunting na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at nahulog sa ibabaw ng mga talulot ng rosas, isang marahang pagbagsak na tila ba isang hudyat ng muling pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang tambol na umalinggaw-ngaw sa katahimikan ng tindahan. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon na sa semento ng Aroma at Talulot. Dahan-dahang bumaba si Anton mula sa sasakyan. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa pintuan ay tila isang mabigat na pasanin na gumigiba sa distansyang pilit na binuo ni Carmela. Nang tuluyan itong makapasok, ang amoy ng kalsada at ng mamahaling pabango ni Anton ay humalo sa samyo ng mga bulaklak, isang pagsasalpukan ng nakaraan at kasalukuyan na nagpahirap sa paghinga ni Carmela. Carmela? Ang pabulong na wika ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ikaw nga. 5 taon, Carmela. 5 taon kitang hinanap. Tinitigan siya ni Carmela nang may halong pait at katatagan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng suong mo sa labas. Anong ginagawa mo rito, Anton? Tapos na tayo. Patay na ang Carmela na kilala mo. Hindi nakapagsalita si Anton. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng tindahan hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa isang maliit na silya sa tabi ng counter. Doon, nakita niya ang isang maliit na bag na pambata at isang drawing ng isang masayang pamilya. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya, isang hinala na matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan mula pa noong makita niya ang sonogram sa ilalim ng kama. Sino? Kanino ang mga ito? Ang nauutal na tanong ni Anton habang itinuturo ang mga gamit ni Luna. Bago pa makasagot si Carmela, isang masiglang takbo ang narinig mula sa loob ng kusina. Ang pinto ay bumukas at lumabas ang isang batang babaeng may dalang isang maliit na cupcake. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Tumakbo ang bata patungo kay Carmela at yumakap sa binti nito. Tila ba isang proteksyon laban sa estrangherong nasa harap nila. Mama! Tikman niyo po, luto ito ni Lola Rosa. Ang sarap po. Ang masayang sigaw ni Luna. Ang salitang mama ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napako ang tingin ni Anton sa bata. Ang buhok, ang hugis ng mukha,
At ang mga matang yon ay tila tumitingin sa kanyang sariling refleksyon. Ang katotohanang matagal niyang pinagkait sa sarili ay ngayon ay nakatayo na sa harap niya, humihinga at may buhay. Naramdaman ni Carmela ang paghigpit ng yakap ni Luna. Hinarap niya si Anton. Ang kanyang mga mata ay nagbababala na huwag itong magtatangkang lumapit. Ang tensyon sa pagitan nila ay naging kasing talas ng isang punyal na handang sumugat sa sino mang gagalaw. Sino siya, Carmela? Ang basag na boses ni Anton habang ang isang luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Siya ba? Siya ba ang anak ko? Bago pa makasagot si Carmela, lumingon si Luna kay Anton. Sa kawalang malay ng isang bata, nagtanong siya ng isang katanungang nagpatahimik sa buong mundo. Mama, sino po siya? Bakit po siya umiiyak sa harap ng tindahan natin? Hindi mo siya anak, Anton. Anak ko lang siya. At wala kang karapatang tawagin ang pangalan niya. Ang boses ni Carmela ay kasing talas ng kristal. Bawat salita ay may dalang lamig na tila nagmula sa pinakamalalim na yelo ng Bagyo. Dahan-dahan niyang hinila si Luna sa kanyang likuran. Binalot ng kanyang dalawang bisig ang maliit na katawan ng bata upang ilayo ito sa paningin ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang proteksyon ng isang ina ay walang katulad. Sa bawat tibok ng puso ni Carmela, nadarama niya ang pangangailangang iligtas si Luna mula sa mga kasinungalingang sumira sa kanyang sariling buhay. Nanginig ang mga labi ni Anton at ang kanyang mga kamay na nakalahad sa hangin ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang malakas na hampas na nagpapabagsak sa huling natitirang piraso ng kanyang pagpapanggap. Carmela, please, let me explain. 5 taon akong parang patay. I looked for you everywhere, Carmela. Sising-sisi ako sa lahat ng nagawa ko. Si Valerie, ginamit lang niya ako. Ninakawan niya ang kumpanya, tinalikuran niya ako nang maghirap kami. Doon ko na-realize kung gaano ako kabobo na pinakawalan kita. Please, kahit para na lang sa bata. Let me be a father to Luna. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Carmela. Isang tawa na walang dalang saya, kundi ang labis na pighati at pang-uuyam. Father, noong iniwan mo ako sa gabing iyon, habang kayakap mo ang babaeng iyan, may naisip ka bang ama? Noong hinayaan mo ang nanay mo, natratuhin ako na parang basahan sa sarili mong bahay, nasaan ang pagmamahal mo? Wala kang karapatang humingi ng tawad ngayon, Anton. Dahil ang patawad mo ay para lamang maibsan ang sarili mong konsensya, hindi dahil mahal mo kami. Luna, pasok ka muna sa loob kay Lola Rosa, ha? Pabulong na wika ni Carmela sa kanyang anak habang dahan-dahang tinatakpan ang mga tainga ng bata upang hindi nito marinig ang pait ng nakaraan. Si Aling Rosa, na kanina pa nakamasid mula sa kusina, ay mabilis na lumapit at hinawakan ang kamay ng bata. Ang marahang paglakad ng dalawa patungo sa loob ay tila ba pagkuha sa huling liwanag na nagpapanatili sa pag-asa ni Anton. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa loob ng aroma at talulot, ang hangin ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sinubukan ni Anton na humakbang papalapit. Pilit na hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Carmela. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga balat, marahas na bawi ni Carmela ang kanyang kamay. Ang lakas at lamig ng kanyang asawa ay nagparamdam kay Anton ng isang matinding kawalan. Isang pader na kailanman ay hindi niya na kayang gibain. Umalis ka na, Anton. Huwag mo nang hintayin na ipabugbog kita sa mga tao rito. Wala kang pwesto sa buhay namin. Ang malamig na utos ni Carmela habang itinuturo ang pinto. Dahan-dahang lumabas si Anton, ngunit hindi siya sumakay sa kanyang sasakyan. Kasabay ng kanyang paghakbang sa labas ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan ng Bagyo. Ang bawat patak ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Ang semento sa tapat ng tindahan ay uwant-unting naging maputik
dahil sa basang lupa mula sa mga halamanan. Sa gitna ng bagyo, sa harap ng salaming bintana, kung saan nakikita niya si Carmela na nakatalikod, dahan-dahang lumuhod si Anton sa putikan. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang nakayuko sa harap ng tindahan. Isang larawan ng isang dating makapangyarihang lalaki na ngayon ay tila isang pulubing nagmamakaawa para sa isang piraso ng pag-asa. Sa loob ng tindahan, nakatayo si Carmela sa likod ng counter. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang pilit na pinatitigil ang sarili sa pagluha. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang pagmamahal bilang isang ina ay mas matatag kaysa sa anumang pagsisisi ni Anton. Habang nakaluhod si Anton sa putikan sa ilalim ng malakas na ulan, isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kanyang kotse. Ang pinto nito ay bumukas at isang marangyang payong ang sumilong sa tapat ng nakaluhod na lalaki. Nang iangat ni Anton ang kanyang basang muka, ang sumalubong sa kanya ay ang nanlilisik at walang awang mga mata ng kanyang ina, si Doña Carmen, na may dalang mga bantay na nakatitig sa flower shop. Ang tunay na bagyo ay hindi pa pala nagsisimula at ang munting kapayapaan ni Carmela ay muling nanganganib na tangayin ng hangin. Kukunin ko ang apo ko, Carmela. Hindi ka karapat-dapat na magpalaki ng tagapagmana ng pamilya namin. Ang anak ko, pinahirapan mo sa paghahanap. Ngayon, ako naman ang magpapahirap sa'yo. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na ulan, mas matindi pa sa kulog na pumupunit sa kalangitan. Nakatayo siya sa tapat ng aroma at talulot. Ang kanyang mamahaling payong ay tila isang korona na nagtatago sa kanyang nanlilisik na mga mata. Sa kanyang likuran, nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na may seryosong tingin, handang sumunod sa bawat utos ng matanda. Para kay Doña Carmen, ang pagkawala ni Carmela ay isang kahihiyan, ngunit ang pagtuklas na may apo siya na lumalaki sa dukha ay isang hindi mapapatawad na kasalanan na kailangan niyang itama. Pinilit ni Anton na tumayo mula sa pagkakayuko sa putikan. Ang kanyang basang-basang muka ay puno ng pakiusap. Mama, tama na. Huwag mo nang guluhin si Carmela. Hindi niya deserve ito. Manahimik ka, Anton. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagkaganito. Kung hindi mo iniwan si Carmela, hindi mangyayari ito. Ngayon, hahayaan mo na lang ba na ang apo ko ay lumaki sa tabi ng babaeng ito na walang kaalam-alam sa buhay? Ang galit na sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang apoy. Sa loob ng tindahan, lumabas si Carmela, hawak ang kamay ni Luna, na ngayon ay nakatingin sa labas, puno ng pagtataka sa nangyayari. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila mga palaso na dumurog sa huling bahagi ng kanyang pasensya. Hindi na siya ang Carmela na dating yumuyuko at nananahimik. Ngayon, mayroon na siyang ipinaglalaban, ang kanyang anak. Wala kang karapatang sabihin niyan, Doña Carmen. Ang anak ko ay lumaki ng may pagmamahal at dignidad. Isang bagay na kailanman ay hindi niyo kayang ibigay. Mas mabuti pang lumaki si Luna sa simpleng bahay na puno ng pagmamahalan kaysa sa isang mansyon na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang matapang na tugon ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na katatagan. At anong alam mo sa katotohanan, Carmela? Ang akala mo ba ay wala akong alam sa ginagawa mo? Alam kong pinapaniwala mo si Anton na ako ang may kagagawa ng lahat. Pero ang totoo, meron kang itinatago. Ang katotohanan tungkol sa iyong ama. Bago pa man matapos ni Doña Carmen ang kanyang sasabihin, biglang sumingit si Aling Rosa mula sa kanyang likuran. Hawak ang isang makapal na folder na siyang nakita ni Mang Tonyo sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang muka ay puno ng galit. Kasinungalingan. Sino sa atin ang nagsisinungaling, Doña Carmen? Matagal nang hindi ka natingnan ng batas, ngunit ngayon, tapos na ang lahat ng panloloko mo. Ang galit na sigaw ni Aling Rosa habang inihahagis ang folder sa harap ni Doña Carmen na bumagsak sa putikan. Nagtataka si Anton at ang kanyang ina
Sa biglaang pagdating ni Aling Rosa at sa matinding galit nito nang dahan-dahang buksan ni Anton ang folder, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ito ay mga dokumento ng kumpanya, mga ebidensya ng malawakang pagnanakaw ng pondo, hindi lamang mula sa kanyang kumpanya, kundi pati na rin sa iba pang negosyo ng pamilya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga pangalang nakasulat sa bawat transaksyon. Hindi lang Valerie, kundi ang pangalan din ni Doña Carmen ang naroroon sa bawat papeles na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pera sa ibang bansa. Bukod pa rito, mayroon ding mga lumang dokumento ng lupa na may peke na pirma na nagpapakita ng pagnanakaw ng ari-arian ng yumaong ama ni Carmela. Ang lupa na pinagkakautangan ng pamilya ni Anton. Ano ito, Mama? Pinlano mo ang lahat? Mula sa pagpapaalis kay Carmela hanggang sa paggamit kay Valerie para mawala ang kumpanya? Ang gulat na tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang mukha ni Doña Carmen ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit kay Aling Rosa at Carmela. Ang kanyang payong ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na malantad ang kanyang mga kasalanan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Ayaw niyo lang akong bigyan ng apo. Carmela, isang hamak na manggagantso ang ama mo. Ang lupa na yan ay... Tama na, Mama. Sino sa atin ang tunay na manggagantso? Ninakaw mo ang lahat mula kay Carmela, pati ang dangal niya. At ginamit mo ang pagmamahal ko sa kanya para itago ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Luna ang kanyang Lola Rosa na may matinding galit sa mukha. Ang bata, na ngayon ay nakasiksik sa likod ni Carmela, ay dahan-dahang hinila ang laylayan ng kanyang damit. Mama, ayaw ko po sa kanya. Ang sama po ng tingin niya kay Lola Rosa. Ang mga salita ni Luna ay tila isang busina na nagpatigil sa lahat. Ang gulo sa labas ay biglang nanahimik. Ang matandang Reyna na dating kinatatakutan ay ngayon ay tila isang basag na salamin sa harap ng katotohanan. Paano mo babawiin ang isang bagay na kinuha mo nang may kasinungalingan, lalo na kung ang nawalan nito ay handa ng lumaban para sa mga taong kanyang pinoprotektahan? Ang bawat salita ni Luna ay tila isang matalim na sibat na tumama sa dibdib ni Doña Carmen. Ang tingin ng bata na puno ng inosenteng pagkamuhi ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon mula kay Carmela. Hindi nakakibo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot na tuluyang malantad ang lahat ng kanyang lihim sa harap ng buong Baguio. Nang makita ni Anton ang reaksyon ng kanyang anak at ang ebidensya ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang matinding kahihiyan. Isang kahiyang hindi niya kailanman inakala na darating sa kanyang pamilya. Mama, umalis na tayo. Hindi ka na namin kailangan dito. Ang malamig na utos ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang estranghero na kailanman ay hindi niya nakilala. Hindi na nagawa pang magsalita ni Doña Carmen. Sa gitna ng katahimikan at ng matatalim na tingin ng mga tao sa palengke na ngayon ay nagsimula na ng magtipon, dahan-dahan siyang sumakay sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang mga bantay na ngayon ay tila ba nahihiya sa kanilang amo. Ang sasakyan ay umandar, naiwan ng putikan at ang masamang alaala ng kanyang presensya. Dahan-dahang lumuhod si Anton sa harap ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Carmela, please, pag-usapan natin ito. Para sa anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako at handa akong gawin ang lahat para bumawi sa inyo ni Luna. Ngunit ang mukha ni Carmela ay nanatiling kasing lamig ng mga pine trees sa labas. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mata ni Luna. Ang bata, na ngayon ay tahimik na nakasiksik sa kanyang tabi, ay tumingala sa kanyang ina. Mama, sino po siya?
Bakit po siya umiiyak? Ang inosenteng tanong ni Luna na tila ba hindi nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hinaplos ni Carmela ang buhok ng kanyang anak. Anak, siya si Tito Anton, isang matanda na naliligaw. Ang kanyang sagot, isang sagot na tila may dalang libong kahulugan. Doon, sa harap ng kanyang dating asawa, nagpa siya si Carmela na sabihin ang totoo kay Luna, ngunit sa paraang maiintindihan ng isang bata, sa paraang hindi nito mararamdaman ang sakit ng nakaraan. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang prinsesa na iniwan ng isang prinsipe, ngunit sa halip na magpatuloy sa kalungkutan, ang prinsesa ay lumaban at nagtayo ng sarili niyang kaharian, kung saan siya naging reyna, kasama ang kanyang munting anak. Ang bawat salita ni Carmela ay puno ng pagmamahal at pagtuturo na nagpapaliwanag kung paano ang pag-ibig ay dapat na maging tapat at hindi dapat maging dahilan ng sakit. Habang nakikinig si Luna sa kwento ng kanyang ina, naramdaman ng bata ang bawat emosyon na ibinabahagi ni Carmela. Ang munting mga kamay ni Luna ay mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina, tila ba nangangakong hinding-hindi niya kailanman iiwan ang nag-iisang reyna sa kanyang buhay. Mama, ayaw ko po sa prinsipe na yon. Hindi po siya mabait. Ang matapang na wika ni Luna habang nakatingin sa direksyon ni Anton, na ngayon ay nakatayo na, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati. Gusto ko po ikaw lang ang reyna ko, at ako po ang magiging prinsesa na magbabantay sa iyo. Ang mga salita ni Luna ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Anton. Ang pagmamakaawa niya ay walang silbi. Ang kanyang anak ay nagpasya na. Ang desisyon ng isang inosenteng bata ay mas matindi pa kaysa sa anumang hukom, dahil ito ay nagmula sa puso. Hindi na siya bahagi ng pamilyang pinangarap niya. Nawala na ang kanyang anak, at ang babaeng pinakawalan niya ay ngayon ay isang reyna na hindi na kailangan ang isang prinsipe. Tinalikuran ni Carmela si Anton. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayong tanawin ng kabundukan, kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng makapal na ulap. Ang kanyang paglakad palayo ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asang kasama niya, si Luna. Paano mo babawiin ang tiwala ng isang anak na hindi mo man lang nakilala, lalo na kung ang inosente nitong puso ay nakakita na ng tunay na bayani sa kanyang ina? Ang sikat ng araw sa Baguio ay tila isang bagong simula. Ngunit para kay Anton, ang bawat sinag ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang mansyon na dati ay tahanan niya sa Maynila ay ngayon ay malapit ng ipagbili dahil sa mga utang na iniwan ni Valerie at ang mga kasinungalingan ni Doña Carmen. Ang kumpanyang kanyang pinaghirapan ay unti-unti nang bumabagsak, at ang tanging nasabi ni Anton ay ang salitang karma. Ngunit sa lahat ng nawala sa kanya, ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng pamilyang minsan ay binaliwala niya. Si Carmela at Luna, isang huling pagkakataon. Ito ang huling hiling ni Anton kay Carmela. Sa pamamagitan ni Mang Tonyo, hindi na siya humingi ng kapatawaran para sa kanilang relasyon, kundi isang huling pagkakataon para magpaalam sa anak niyang hindi niya man lang nayakap. Pumayag si Carmela, ngunit may isang kondisyon: walang drama, walang pangako, tanging ang pagpapalaam lamang. Nagkita sila sa Burnham Park, sa tabi ng lawa kung saan ang mga bangka ay dahan-dahang lumulutang sa gitna ng katahimikan. Nakaupo si Carmela sa isang bench, kasama si Luna na abala sa pagpapakain ng mga pato. Nang makita ni Luna si Anton, tumalikod agad ang bata, at mas lalong sumiksik sa kanyang ina, tila ba nagtatago mula sa isang halimaw. Ang simpleng kilos na yon ay higit pa sa anumang salita na maaaring sabihin ni Carmela. Dahan-dahang lumapit si Anton. Ang kanyang mga paa ay tila yelo na nakakadikit sa lupa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na malapit ng sumabog. Tumayo siya sa harap ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha. Carmela, Luna. Ang pabulong na wika ni Anton
Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala, Luna. Hindi na ako manggugulo. Gusto ko lang, gusto ko lang sabihin na mahal kita, anak. Hindi sumagot si Luna. Tanging ang marahang pagtago nito sa likod ni Carmela ang kanyang naging tugon. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman ni Anton ang isang kakaibang kapayapaan. Alam niya na ito na ang wakas. Wala na siyang magagawa. Anton, ang oras mo ay tapos na. Ang malamig na paalala ni Carmela na tila ba isang hangin na humahawi sa huling bakas ng pag-asa ni Anton. Hindi na nagawa pang makipagtalo ni Anton. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi sa harap ni Carmela, kundi sa tabi ni Luna. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang anak. Ang mga matang yon na may kislap ng kanyang nakaraan. Kinumusta niya ang bata. Sinabihan niya kung gaano ito kaganda at kung gaano siya ka-proud sa kung sino ito. Sa huling sandali, kahit hindi siya inakap ni Luna, naramdaman ni Anton ang init ng pagmamahal. Isang pagmamahal na kanyang winasak. Paalam, Luna. Sana balang araw mapatawad mo ako. At Carmela, salamat sa lahat. Sana ay maging masaya kayo. Ang pabulong na wika ni Anton, ang kanyang boses ay basag na basag. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalubog na araw sa Burnham Park. Ang mga kulay kahel at pula sa kalangitan ay tila isang malaking pinta ng kanyang huling paalam. Habang naglalakad palayo si Anton, ang kanyang anino ay unti-unting lumiliit. Tila ba isang multo ng nakaraan na tuluyan nang nawawala. Pinanood ni Carmela ang paglayo ni Anton. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pighati, ginhawa at kapayapaan. Naramdaman niya ang isang marahang paghila sa kanyang damit. Si Luna. Mama, bakit po siya umiiyak? Masaya po ba siyang umalis? Ang tanong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Niyakap ni Carmela ang kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay humalik sa tuktok ng buhok ni Luna. Masaya siya, anak. Masaya siya dahil natagpuan na niya ang kapayapaan. At masaya tayo dahil kasama natin ang isa't isa. Habang papalubog ang araw, ang dalawang figura, ang ina at ang anak, ay naglakad palayo. Ang kanilang mga anino ay magkasamang humaba sa sementadong daan. Wala na si Anton, wala na ang masamang nakaraan. Ang tanging natira ay ang kapayapaan, pag-ibig at ang pag-asa ng isang bagong bukas sa gitna ng suong munang bagyo. Ang kwento ng isang babaeng minahal ng buong puso, iniwan, ngunit natagpuan ang sarili sa pagmamahal sa kanyang anak, ay nagtapos sa isang katanungang mananatiling nakaukit sa puso ng bawat nakikinig. Kaya mo bang patawarin ang taong sumira sa buhay mo kahit hindi na kayo muling magsasama? 5 taon pa ang lumipas at ang aroma at talulot ay naging isa sa pinakatanyag na flower shop sa buong Cordillera. Si Luna ay isa ng malaki at matalinong bata. Namana ang galing sa pag-aayos ng bulaklak mula sa kanyang ina at ang katalinuhan sa negosyo mula kay Aling Rosa. Ang kanilang bahay sa paanan ng bundok ay naging isang kanlungan ng pagmamahalan, puno ng tawanan at mga kwento ng kabutihan mula sa mga taong naging pamilya nila sa Baguio.